For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs! Mga batang dekada 90, ala-ala ng kahapon. Noong dekada 90, sa isang tahimik na barangay na tila nakalimutan ng ingay ng syudad, may isang barkada ng mga batang ang tanging kayamanan ay ang kanilang pagkakaibigan, imahinasyon at masasayang alaala. Walang gadgets, walang internet, tanging araw, lupa, ulan at isa't isa. Sina June, Boyet, Liza, Maritz at Dodong, 5 pangalan na parang ordinaryo lang, pero sa kanilang mundo, sila ang bida sa bawat araw. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, hindi uso ang magpahinga. Habang ang ibang bata ngayon ay nagbubukas ng cellphone, sila noon ay nagtatakbuhan palabas ng bahay. Bit-bit ang tsinelas na minsan ay iniiwan na lang sa gilid ng kalsada. Bilisan nyo, sigaw ni June habang papunta sila sa bakanting lot. Sa lupang iyon, walang damo, puro alikabok, pero para sa kanila, iyon ang pinakamagandang palaruan sa buong mundo. Nagsisimula sila sa patintero, guhit lang ng uling ang kailangan, pero ang saya, walang katumbas. Kapag may natataya, sabay-sabay silang sisigaw, parang nanalo sa malaking laban. Kapag may nadapa, tutulungan agad tumayo, walang iwanan. Pagkatapos, ilalabas ni Boyet ang kanyang paboritong trumpo. Minsan, nagkakapikunan kapag natatamaan ang trumpo ng iba, pero ilang sandali lang, magtatawanan na ulit sila. Dahil sa murang edad nila, mas mahalaga ang laro kaysa pride. Sa isang sulok, si Liza at Maritz ay abala sa text. Maliit na papel, pero malaki ang halaga. Kapag nanalo ka, dagdag koleksyon. Kapag natalo, may konting lungkot, pero hindi magtatagal, dahil may bukas pa para bumawi. Kapag medyo lumilim na, magsisimula na ang taguan. Ako ang taya, sigaw ni Dodong, habang pumipikit sa poste. Isa-isa silang nagtatago, sa ilalim ng kariton, likod ng puno, o minsan sa likod lang ng kaibigan. Ang kaba habang papalapit ang taya, ang pigil hininga, at ang biglang takbo kapag nakita ka. Lahat iyon, parang eksena sa pelikula. Pero ang pinakamasaya sa lahat ay tuwing Sabado. Maaga pa lang, nagkakatipo na sila, may bitbit na tuwalya at ekstrang damit. Sa ilog tayo, sigaw ni June. Ang ilog, malinaw ang tubig, malamig sa balat at punang alaala. Doon sila lumalangoy, tumatawa at nagpapaligsahan. Doon nila nararamdaman ang kalayaan. Minsan, hihiga sila sa bato, tititig sa langit at mangangarap. Ano kaya tayo paglaki? Tanong ni Liza. Ako, magiging sundalo, sagot ni Boyet. Ako, teacher, sabi ni Maritz. Ikaw, June. Umiti lang si June, basta hindi kita iiwan. Tahimik silang natawa. Akala nila ganoon na lang palagi. Pagkatapos maligo, aakyat sila sa puno ng bayabas. Kahit magasgasan, kahit madumihan, okay lang. Kakain sila ng bayabas, minsan hilaw, minsan hinog, may asin o wala, pero laging masarap dahil sabay-sabay. Sa gabi, sa ilalim ng ilaw ng poste, doon sila nagkwekwentuhan. Alam nyo ba, may multo raw sa likod ng eskwelahan, panimula ni Dodong. Sabay-sabay silang kikilabutan pero magdidikit-dikit. Hanggang sa isa-isa na silang tawagin ng kanilang mga magulang. John! Uwi na! Boyet, gabi na! At sa bawat uwian, may isang pangakong paulit-ulit nilang sinasabi. Bukas ulit ha! Ngunit hindi nila alam darating ang araw na ang bukas ay hindi na pareho. Unang nawala si Boyet. Lumipat sila ng probinsya. Walang paalam, walang maayos na despedida. Isang araw, hindi na lang siya dumating. Sumunod si Maritz na nag-aral sa ibang bayan. Si Liza, natutong magbago, hindi na sumasama sa laro, mas pinili ang tahimik na buhay. At si Dodong isang araw, hindi na rin nagpakita. Naiwan si June, nakatayo sa parehong bakanting lot,
Pero wala na ang ingay, wala na ang tawanan. Ang lupang dati punang yapak, ngayoy tahimik na. Lumipas ang maraming taon. Nagbago ang lahat. Ang lote ay naging gusali. Ang ilog ay hindi na ganoon kalinis. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay napalitan ng mga batang nakatutok sa screen. At si June isa na ring matanda. Isang hapon, napadaan siya sa dati nilang lugar. Huminto siya. Tumingin sa paligid. Tahimik. Pero sa kanyang alaala, maingay pa rin. Naririnig niya ang sigaw ni Boyet. Ang tawa ni Maritz. Ang kwento ni Dodong. At ang ngiti ni Liza. At doon, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa isang katotohanang mahirap tanggapin. Na ang pinakamagagandang bahagi ng buhay ay yung mga panahong hindi mo alam na iyon na pala ang pinakamasaya. Mahina siyang napangiti. At kahit wala na kayo, bulong niya, dala ko pa rin kayo. Sa kanyang puso, buhay pa rin ang batang si June, tumatawa, tumatakbo at sumisigaw. Bukas ulit ha. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na niya. Ang bukas na iyon ay mananatili na lamang sa alaala.